Sa pumili na winter card, ito ang inyong reading. Sabi nila mag-cleanse muna tayo, so just go ahead and cleanse. Anyway, tingnan natin kung ano yung gabay para sa inyong New Year's resolution. So I feel like you've been through a lot in your life. Hugs to all of you. And I feel na meron din mga tao na nag-i-ill wish sa inyo, kaya ako nag-cleanse din dahil sa mga negative energy nila. I feel na naiyak ka kasi I don't feel na you ill wish on them. So, let's see. You could be somebody na nag-meet ka ng maraming mga tao na hindi mabubuti sa inyong buhay. Kaya, nagkamalas-malas ka sa iyong buhay. Merong nagpapanggap na mabuti, pero hindi naman mabuti. Yun yung nangyayari. Okay? And I feel na you also dealt with somebody that is a backstabber friend of yours. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. I kind of feel like wealth and greed, honestly. Pagkawalan niyo yung spirit of greed. Baka kasi meron kayong evil spirit ng greed sa inyo. I-pray over niyo yan kay God. Another. I feel na meron din tao na nanggagayuma sa inyo. I feel like this person do want to do something with you. So, ingat kayo guys. Okay? So, anyway, this is the overall energy. I'm kinda feel na yung iyong resolution siguro ay gusto mong umangat sa iyong buhay. Pero sad to say, meron nga nagka-curse sa iyo. Kaya madalas na yung nangyayari dito is nagkakaroon ka ng mga masasamang pangyayari sa iyong buhay. Nawawaldas yung pera mo. So with the good news being here, I kinda feel na yung good news guys is lalago kung ano man ang iyong pinupush forward. Maybe it's negosyo, maybe following. Okay, at naobserbahan mo yan na meron kang blessing. Yung pinagtataka mo kung bakit biglang nawawala yung blessing mo. Okay, so yung good news dito is, yun nga may mga kliyente ka, may mga taong nanood sa'yo, and so on. Pero, I really sense here na ito yung dapat mong ingatan kasi meron tao sa iyong buhay na may binabalak na gawin sa'yo para gawin kang stuck. Okay, kasi I kinda feel na meron tao na evil, na gumagawa ng paraan para patumbahin ka, at I feel na isa sa kanyang naisip ay gawin kang stuck sa pamamagitan ng tao. Okay, at itong tao na to, gagawin kanyang stuck by giving you a baby. So, yun yung dapat nyong gawin, umiwas kayo sa ganito, mag-ingat. Okay, with regards sa relasyon. If ever you're single, I kinda feel na sa ngayong year, hindi pa pwede magkaroon ng relasyon. Baka naman kasi nasulat mo siguro sa New Year's resolution na sana magka-jowa ka na and so on, pero hindi pa tamang panahon para sa'yo. At kung meron ka ng jowa sa ngayon, wag mo muna i-push si baby kasi hindi pa tamang panahon. I feel like you need to work on with your money, with your income, with your savings, at patutunan mo mag-handle ng money. If ever you do have yung energy mo na minsan nag-greed ka, nalulustay mo yung pera, I feel na yun yung dapat mong kontrolin this year. Okay, and as in a 3 half is this one. So, I feel, I feel as well na you need to pray to God to help you budget. Kasi may potential ka naman na lumago yung ginagawa mo, magkaroon ka ng savings, honestly. And I feel like with this accident and this one, I kinda feel iba sa inyo ay naglolong kayo ng partnership. Okay, maybe this year. Pero ngayon sabi ng Panginoon, wag muna. Kasi baka magkaroon ng, ito nga yung unexpected baby.
Okay? Sa kahanap mo ng true love and so on. So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag mo madaliin yung relasyon. At saka, may certain na pakiramdam ka sa mga maling tao na hindi ka comfortable sa kanila. So, make sure you start first as friends. Honestly, wag munang diretsuhan na relasyon. Okay? Kasi meron ng tao para sa'yo, pero sa ngayon kasi, hindi pa tamang panahon kasi baka magkaroon ng accident na magkaroon ka ng baby agad. Okay? So, sa ngayon, ito yung dapat mong gawin, na proteksyonan mo yung sarili mo sa mga upcoming people in your life kasi hindi maganda yung kanilang intention. Ang intention nila ay anakan ka or bigyan ka ng baby. Okay, kasi with the blessing being here, I feel na yung gusto sabihin ng Panginoon, mag-focus ka sa building ng blessing, saving money, okay, pag-handle ng wasto sa pera. So, yun ang dapat mong gawin. So, yung New Year's resolution mo is sa ngayon, 2024, umiwas ka muna sa connections na masyadong minamadali or something. Kasi observe mo na rin na yung mga tao na hindi magandang intensyon, masyado sila nagmamadali at masyado silang pushy. Okay, na feeling nila kailangan mo ng relasyon sa ngayon, feeling nila wag muna tayong friends, gusto mo relasyon agad. Yung mga ganun bang vibe at yung habol lang nila is something that is passion only and that's it. Yung iba naman sa kanila ito nga may masamang balak sa'yo. Naanakan ka to keep you stuck and so on. So, I feel here na yun nga, meron ng tao na nagka-curse sa'yo. As you can see here, yung gustong sabihin ng Diyos sa'yo is manatili ka maging madasalin at malapit sa Kanya. Kasi kahit nung past, nangyayari rin ito. Okay, and I feel na mas mainam na maging single ka sa ngayon, and I really feel here na mag-focus ka to actually manifest growth in your life and fortune with regards sa iyong career. As you can see, at hindi tamang panahon for love life as of 2024. So, yung iba nga sa inyo ay malulungkot kasi nga, walang love life sa 2024. Kung meron na kayong jowa, then good for you. Pero mag-ingat kayo for possible na magkaroon ng baby. So, sana hindi naman. Okay? Mag-ingat kung may jowa na. Kung single pa, wag mo nang mag-jowa sa ngayon. Ayusin mo muna yung problem mo with regards sa money. Okay? At saka sa pag-handle din ng pera. So, I got a winter here. So, I kinda feel na yun nga, baka basta niya madaliin yung relasyon kasi you kinda feel like a lonely, honestly speaking. Pero yung gusto sabihin ng Panginoon, yung dapat ng pag-aralan sa ngayon is kahit na single ka, kahit na you have less than with regards to, let's say, finances and so on, I kinda feel like you do have a permanent job already or stable ground for career. Yung kulang na lang is yun nga palaguin mo. At saka mag-save ka ng money. So, yun dapat mong gawin. And I kinda feel here na don't look for something na wala. Okay? Mag-focus ka na lang sa blessing mo. Kasi kung mag-focus ka sa mga bagay na wala, nangyayari niyan is madalas maubusan ka ng pera kasi mag-end up na bili ka ng mga bagay na wala ka. Diba? So, yun yung dapat mo matutunan is alisin mo yung negative spirit of greed. Okay? So, anyway, let's see what we have here. So, we have this one. So, with regards sa yung blessings, guys, okay? To be honest with you, malapit mo na mabukas yung iyong abundance, okay? So, yung dapat mo lang iwasan is yung tukso, as I told you before. And we also have that 13 in either way. And we also got this one. So, ingat kayo guys, may binabala kasi masama sa inyo ibang tao na pagkatuwaan ka nila. Siguro dahil nag-aangat ka ng love life at alam nila yan at baka paglaruin nila yung iyong damdamin na dahil doon nagkakamalas-malas yung iyong buhay.
So, if ever someone is pushing your life, na sasabihin niya, magrelasyon na kayo agad, wala pang friendship and so, hindi mo siya kilala. So, wag ganon. Huwag kayong padalos-dalos sa taong ito. Kung sakali man nasindak ka, natakot ka niya, dahil nainis siya and so forth, iwasan mo na lang, i-block mo na agad, guys. So, you have to make in reverse. And we also have the use in reverse. So, to be honest with you, kung sino man yung pushy, na bigyan ka ng anak, honestly, hindi kayo meant for each other. Hindi dapat kayo gumawa ng baby. As you can see here, para maiwasan na gamitin ka ng taong ito. So, wag kayong magpagamit. So, kung sino man yun, yung naghahangad sa inyo na gawin kayo stuck. We also have this one, so you do have to be cautious. We also have this one in easier way. So, don't go after any connection kung kayo ay single. So, we have the try in reverse and we have the curse in easier way. I feel na yung nagpalat na gawin nito sa inyo na may lalaki or babae na gawin kang stagnant with regards sa baby ay kaaway mo na kinakurse ka. So, baka meron siyang binayaran na tao na gawin to sa'yo. And I feel na naiyak ka kasi you don't ever deserve this, honestly. So, ingat kayo. Huwag kayo magmadali na magka-baby. So, tingnan natin kung ano pang meron. Another dimension to me. And I kinda like feel like you have to be introvert as of this time. Kasi nga, I kinda like feel na kung sino yung nagka-curse sa inyo, nagmamatsyag siya sa paligid, okay? Siguro napapansin niya na umaangat yung negosyo mo or pwede yung iyong career, kaya na gumagawa siya ng paraan to keep you stuck, okay? So, anyway, we have this one. So, I kinda like feel na ito yung dapat mong iiwasan na maghanap ka ng jowa. Kung single kayo, guys. Okay? Hindi pa tamang panahon for that. Kasi nga, meron ngang nalapit sa inyo na akala mo, bibigyan ka ng eternal love and so on. Yung pala, ibebetray ka. Okay? So, mag-ingat ka sa ganyan and don't go after kasi after lang yun sa passion. And I kinda like feel na meron kang pakiramdam na kung gusto mo yung tao, type mo talaga, meron kang mararamdaman na gusto mo rin siya. Okay? Pero sa maling tao, wala kang mararamdaman. Ito yung mararamdaman mo, magiging cold-hearted ka sa kanya. Okay? Kasi first of all, mapilit siya, pinipilit ka niya na maging karelasyon. Okay? Kahit na ayaw mo naman. So, yung palang red flag na yun. Kasi di mo dapat pilitin yung tao na magkarelasyon. I'm sorry, na, piliin sila. Dapat kusa yun. So, tingnan natin kung yung karma ng taong ito. Kasi feeling ko may dalawang tao na involved dito, yung nagkukurse sa'yo. At saka yung tao na siguro binayaran ng taong ito na lumapit sa'yo para gawin kang stuck with regards sa baby. Okay, so focus kayo. New Year's resolution nyo ay, focus kayo sa work, mag-ipon ng pera, iwasan ng greed. Okay? I kinda like feel yung chariot ay nagiging reverse. You could be an influential person, you could be an influencer, or pwede rin talaga na umaangat kayo sa career. Kaya siguro nangyari dito is may nagselos siguro. So anyway, we have this one. So yung kanyang karma, yung chariot na yung naka-reverse. So kung meron man siyang career and so on, hindi siya aangat. Kasi first of all, ito yung kanyang intention about you, na ayaw niya lumago yung negosyo mo, ayaw kanyang mag-accelerate sa career. So sa kanya yun mangyayari. As you can see. So, if yun na yung mamalasin siya sa pera, as you can see here, and kung magkakaroon man siya ng relasyon, yung tao yun ay waldas sa pera.
Kasi na 3 ka, this is one. So, sa relasyon din, lagi siyang heartbroken kasi let me remind you, may masama siyang binabalak sa iyong love life, di ba? Balak kanyang gawing stuck sa baby. So, sa kanya, kung makaka-love life siya, may third party situation. Okay, so yun sa kanyang karma, at yun nga yung pera laging nawawala. So, masakit dito sa mangyari sa kanyang buhay, he or she has to deal with people na kagaya niya na toxic. Okay? At I feel here with this one, so I feel like this person have to be submissive sa kanyang tao or pwede rin sa kanyang boss. At saka, with this King of Swords being here, I kinda like feel na talagang marami siyang matatagpuan ng mga tao na kagaya niya, sinungaling, controlling, toxic, and so on. So, with the star being here, ibig sabihin lang nun guys, if ever you're out there doing your task, I'm kinda like feel na yun talaga ay destined sa'yo at hindi niya itong maaalis sa'yo kasi ito yung iyong calling, ito yung fated sa'yo. Okay, remember yung intention ng taong ito na maalis ka sa ginagawa mo, di ba? So, hindi nila yun magagawa sa'yo. At yun nga, tsaka malapit kayo sa Panginoon kasi napansin ko sa inyong reading, yun yung tinatawag niya sa inyo. So, isama nyo sa New Year's resolution, yung pagiging malapit sa Panginoon at pagdasal na rin para sa protection. Kasi may nakita tayong protection card kanina. Ito, naprotektahan yung iyong blessing. At to be honest with you, yung dapat nyo rin gawin is pagdasal nyo rin sa Panginoon na maalis yung negative spirit ng greed. Okay, so yun yung dapat yung gawin, tsaka maging grounded kayo, magpasalamat kayo sa Panginoon sa biyaya nyo, at iwasan nyo na talaga na maghanap ng bagay na wala ka. Kasi, you know, never ending yung magiging purchase mo online, diba, yung pagsha-shopping nyo, kung doon ka nakafocus sa wala, so iwasan mo na isipin na lagi may kulang. Okay, at saka live a simple life too. So, pag-aralan mo kung paano i-handle yung pera, and suggestion ko lang sa inyo, matuto kayong mag-save. Pwede rin kayong nag-try ng envelope method ng pag-save ng pera. Makakatulong yun lalo na kung hindi nyo kayang i-handle ang inyong money. Okay, so anyway, that's it guys, and God bless all of you.